sa akin kundi sa bayan ng Diyos. Ganun naman, ay bago pa rin naman siya, ano, siya ay bahagi ng kabataan, yun, ng panahon, ng pagkilos, siguro ng mga edad ng mga medyo may edad na, mga 20. So bahagi yun ng pagtutod ay itong nakalipas, sabi nga ay siya ay tutulungan kaya siya ay umalis muna sa akin. Kaya pagkakataon. So, anyaya, na hamon ay pinahayag ni Jesus, ang mga naglilingkod sa akin ay pararangalan ko. Hindi kung saan ako naroon din ang aking lingkod. So, bahagi yun na kung saan ay tayo nagpapasalamat sa mga tao patuloy na naglilingkod sa bayan ng Diyos, sa kanyang simbahan. Ang panahon na kung saan ay kailangan natin ng pagkilos para higit natin may isang katuparan ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi ito ng mas malalim na pagtugon na nawa po ay ipagpasalamat natin sa biyaya na ipinagkaloob ng buong may kapal. Kaya pagkakataon noon na kung saan ay dinudulog natin lubos na kaawaan ng buong may kapal ang mga tao na kung saan ay tumutulong para may pahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging man ay sakristan, sekretarya, driver, kaligista, mga choir, mga nagpapahayag ng mabuting balita, LCM, like NMDG, marami pa ho. Hindi lang ho siguro yung mga nakikita natin kapag nagsisimba. Ngunit kayo din yung mga tao na kung saan ay nasa likod. Marami ngayong organisasyong pagsimbahan na kung saan ay pwede tayo tumugon at maging bahagi na makita natin yung pagkilos. Kasi ito ay bayan ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan ay makita ko natin yung na natin pusang pagbibigay ng sarili. Ngayong panahon ng Kwaresma, sabi na ay ito yung ating inaalala. One time ay nagtanong sa akin, Father, bakit ba kapag sa linggo, kalimitan, darating na linggo, bakit pa tinatakpan ng mga imahe sa simbahan? Sapagkat tinatakpan yun para rin yung pinakasentro ay rin yung krus. Tanging hindi lang tatakpan na yung krus. So bakit yun ang bahagi na binibigyan natin? Kasi yun ang tanda ng pagliligtas ng Diyos. Na itinahayag na rin sa pamagitan ng pagbibigay ng sarili ng Diyos para tayong lahat ay magkamit ng kaligtasan. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa mga tao nagbibigay ng kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon. Pagkakataon na kung saan ay makita rin po natin na maaaring hindi lamang sa pamagitan ng kayamanan yung paglilingkod ay higit na mahalaga na makita ko natin na isang bahagi yun ng pagbibigay ng sarili. Kaya isang pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa loob ng hindi po ako nagkakamali siguro po ay yung nakasama ko siya ay mga
13 years. Kasi sa bahagi o ng pagkilos na kung saan ay every 6 years kasi yung lipatan ng mga pari. Maliban na ngayon, medyo napatagal ngayon, gawa nung pagdating ng bagong obispo. So, kaya medyo naantala ngayong panahon na ito. Pero yun ang huwag natin kalimutan, na makikita natin, maaaring sabi nga natin, ay sa paglilingkod sa simbahan, ay wala tayong ibang na-expect na monetary na bahagi na may iba ba yung magbibigay. Maliban na lang ngayon. Ngayon kasi inaayos ng ating diocese na magkaroon ng maayos na remuneration yung mga naglilingkod sa simbahan. So, kaya dapat na mabigyan din natin na hindi na pagkakataon na kung saan ay sana rin po ay makita natin. Pero hindi ho gawa ng pera. Ngunit yung puso na handang maglingkod at tinilit katulad ng pagbabahagi na ibinigay ni Jesus sa ating buhay. So, pagkakataon na nawa po ay makita natin, but particular po sa akin ay yung pag-drive para ho makarating sa mga patutunguhan, sa mga misa na kinakailangan bigyan ng pagpapahalaga. Yung bahagi ho na kung saan ay makita natin na makarating ng maayos sa ating patutunguhan. So, ang buhay sa daigdig na ito ay pagtusin ng isang paglalakbay. So, nagkataon na sabi ko nga, ay medyo maunahan tayo ni John sa paglalakbay na yan. Pero tayo rin naman lahat ay darating doon. At nawa, makita natin na alin ay magkaroon tayo ng kaayusan sa ating buhay. Na nawa rin po ay maging bahagi ng ating pagkilos at kalinaman yung paanyaya ni pinahayag ni Jesus. Yung mga naglilingkod, kasi sabi nga po natin, sino ba yung mga dakila, ang sabi ni Jesus, hindi yung mga tao na kung saan ay naglilingkod. Yun ang pinakadakila na sa harapan ng buong may kapal. Kaya nawa, ay patuloy nating paglingkuran ng bawat isa. Maging bahagi ng pagkilos para kay John. Ito nalangin natin. Nalangin natin ang kanyang kaluluwa. Hindi lang mo sa panahon na ngayon, na ibibigay natin siya, ulit huwag niyong kalimutan. Every time na kayo ay magsisimba, pag-araw ng linggo, bahagi rin mo. At sigurado rin na ipagdarasal din tayo ni John. Doon sa 4th District, may mga pamahiin. Isang pamahiin doon ni Red, pinuputol yung rosaryo. So, sabi nga ay, ba't yung pinuputol yan? Para daw walang sumunod. Wala naman sa pagputol ng rosaryo. Kung may susunod pa o wala. Pangalawa, ay yung rosaryo, yan ay di ginagawa natin sa panalangin. Takot yan ang demonyo, tapos puputulin ninyo. Yun banal na bagay. Pangatlo, kaya sabi, Padre, hindi naman makapagdarasan yan. Yan kayo nagkakamali. Bahagi mo yun, yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, hindi lang tayo nagdarasal para sa Kanya. Sapagkat wala nang gagawin yung mga nauna sa atin, kundi alin,
magpuri sa Diyos at magdasal. At sinimula niyang ipagdarasal, no? Yung kanyang mga mahal sa buhay, no? Mga kadugo, mga kaibigan, no? Mga tao na naging bahagi ng kanyang buhay. Pagkaman ipagdarasal niya ang buong sambayanan, no? Pero siyempre, yun din ang una niyang ipapanalangin, no? Kaya bahagi yun, no? Ang tawag na natin dito ay communion of the saints. Kaya magtiwala tayo sa harapan ng buong may kapal, no? Na nawa, no? Ang ating kapatid ay higit na makinabang. Hindi niya lang pwede ipagdasal yung kanyang sarili, no? Kaya tayo magdadasal para sa kanya, no? Pero sigurado rin ngayon, no? Tayo, ang kanyang mga kaibigan, kamag-anak, no? Kapatid, magulang, no? Ay sigurado hindi niya rin kakalimutan doon sa harapan ng buong may kapal, no? Patuloy na pagbabahagi ng kanyang sarili. Kasi yun ang pag-ibig, no? Ano ba yung pag-ibig? Pagbibigay ng sarili, no? Kaya kahit na sa langit, yun ay matitira, no? Sabi nga yun, the greatest virtue in the law, faith, hope, and charity. And the greatest of them all is charity, no? Bakit? Hindi natatapos. Yung faith, hindi na natin kailangan sa langit. Yung hope, hindi na. Bakit? Kaganapan na yun ang ating pag-asa, no? Pero yung pag-ibig, no? Yung pagbibigay ng sarili para doon sa iba, no? Ay hindi matatapos kahit na nasa langit. Nawa ay magpasalamat sa biyaya na naging bahagi tayo ng buhay ni John, no? Inyo, no? Nawa po ay higit nating magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin sa pagtahak natin sa daigdig na ito.